Ano diyan, pero pwede din siyang ma-automate just in case kung sakasakali. Instead of manual review. Yeah. Mm. Oh, so I think pwede. Kasi, yeah, pwede siya. Let's say, for example, if ang respond ni client is ganito, mark it as not qualified. If Mhm. ganito naman yung respond, yeah, mark it as qualified. So, pwede siya. Pwede na naman siya na ganun. So, gagamitan natin siya ng if-else conditioning doon sa loob ng Go High Level. What if try natin sa tab? Sige, try natin sa tab, guys. Okay, so let's say gawa tayo ng form. So, may 20 minutes pa tayo. Parang kaya naman. Kaya ba? Kaya naman siguro. Sige. Gawa tayo ng sample form lang. So, let's call this one qualifying. Okay, so let's have qualifying form. For example, so, okay, given na to, first name. Sige, full name na lang para mas madali. Tapos, ito yung email. Tanggalin na rin muna natin itong mga ganito. Tapos, magdadagdag tayo ng mga question. So, let's go here sa add object fields. Mag-add tayo ng... Kasi mas madali siya if kapag ka naka ganito. Kasi syempre hindi mababasa, di ba, if paragraph form yung sagot nila. Mas mahirap siya. So, ganito siya. Parang choice lang. Let's say ito, tapos tatanungin natin, how much is your annual revenue? Or what is your annual revenue? Kayo na bahala. So, lagay mo natin siya sa additional info. And then, let's say yung first option, example lang to guys, parang hindi naman to totoo siguro. Wala naman sigurong ganito. So, ayan. 1.5 to 2,000. Nandito, let's say, 32,000 to $50,000. Ayan. O, sige, yung dalawang option na lang muna. Okay, kasi for example lang naman to. How much is your annual revenue? Tingin natin dito. How much? Ayan. So, let's make this one required. Tapos, isa pang question. What are your marketing assets? Or do you have any marketing assets? Ganun na lang para mas madali siya. Or, ito na lang. Do you have reviews para mas specific? Do you have reviews, product, testimonials, and other marketing assets? Yan. So, group natin additional info. Yes, and then isa is no. Okay, so let's save this. Ayan. Okay, ganon. So, and then let's save this one. Ngayon mag-set up tayo ng automation. So, create workflow. Start tayo ng from scratch. Then let's call this one qualifying qualifying leads or lead basta qualifying leads automation na lang. Tapos trigger natin is kapag ka na-submit yung form na yon. So form submitted is form is qualifying form. Ayan, qualifying form. I'll save the trigger. Magkano tayo advanced builder para mas makita niyo siya. Yung bagong builder. So, dito tayo pwede tayo magdagdag dito ng if else. So, yung first branch natin is qualified. And then the second branch is not qualified. Or yes. So, dito, hanapin natin yung contact details. Tapos, scroll down. Let's go to the custom fields.
Ano yung first custom field natin? How much is your annual revenue? So if how much is your annual revenue is, kasi ito qualified siya, is ganito, so ibig sabihin qualified siya. Okay, and contact details, scroll down, punta tayo sa custom fields. Ano pa yung isa? Do you have reviews? So yung sagot naman nila dito is yes, so qualified siya. Okay, so ngayon let's add, ito, nan pala to. Let's add another branch. Ito naman is not qualified. Okay, not qualified siya. So yung contact details niya, let's go to custom fields and then how much is your annual revenue is, kapag ganito lang yung annual revenue niya, so hindi siya qualified. Tapos if ito naman, dito is if wala siyang reviews, product testimonials, other marketing assets, is no, hindi rin siya qualified. So let's save that. Okay. Ayan na siya. So condition natin, ayan. Is the lead qualified? Okay. Right. So ano lang. And then add tag na lang tayo para matrack natin. Let's add contact tag, qualified lead. Dito naman, qualified lead. Okay, ayan, qualified dito. Tapos ito, not qualified. Add contact tag, not qualified. Ito dito, not qualified. Again, if hindi exist yung contact, we can add yung tag, we can add new tag here directly. So let's add a new tag, not qualified, and then save action. Now let's save it. Okay, so ganito na. Now guys, I want you to try it and then let's see if nag-work siya. If hindi siya nag-work, hindi, assignment na lang. Joke na. So sige, try natin. I'll send you the link of the form. Then isa sa inyo magta-try, okay? Let's go back here. Then punta tayo sa automation. Ay, hindi. Sa sites, kasi kukunin natin yung form na yun. Punta tayo sa builder. Tapos, qualifying form. Okay, anyone na gustong mag-try, sige, si ano na lang. Ako na lang. Andito na rin naman ako. Sige. Si Jem Donaire. Okay, email natin. So how much? Ano nga yung qualified ito, no? So let's say ito qualified. Tapos ito. Sige, mamaya na yung what if dyan mag-no dito. Sige, mamaya na yan. Yun na munang nilagay natin na criteria, okay? So, diba ito, yes, di ba? O sige, submit natin. Oo, tapos check natin dito. Pag ito hindi nag-work, kasalanan to ni Michael kasi nagre-request ng ganitong demo live eh. Check natin execution logs. Ayan, pumasok tayo at yes, pumasok tayo sa qualified. Buti na lang. Sige. Pumasok tayo sa qualified. So add to workflow, tapos executed qualified. So add tag qualified lead and then na-remove. O sige, check natin kung tunay ba talaga to. O, puntahan natin yung contact. Ano ba yan? Hanapin na lang natin dito. Si Jem Donaire. Ayan. So, let's check kung pumasok ba, may tag ba talaga. So, ito, naging qualified lead ako, guys. And then here, so of course, wala to. Wala naman tayong sinet up na iba dito. Ito lang din naman, yung tag lang. So, it's working. So, what if ano naman, di siya qualified? Sige, tayo natin.